Third, siya po ay isang political analyst mula po sa Davao at nagtuturo po sa Ateneo de Davao University. Good morning po sa inyo, Prof. Ramon, si Xander po at si Angel. Good morning, Prof. Yes, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat naman nakikinig. Opo. Sir, particularly, ano pong mga subjects po yung inyong itinuturo at anong mga year po? Usually mga political science major subjects, no? From first year to fourth year po yung mga tinuturuan natin. Opo. Kayo po, personally po, Prof. Ramon, ano ho yung inyong naramdaman bilang isang Davaoenyo doon po sa naging joke po ni Vice Ganda patungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Yeah, actually, no, for me personally, wala naman siyang ganun ka-epekto. Personally, Opo. kasi sabi ko, a joke is a joke. No? Although, nung narinig ko yun, no, automatic agad na pumasok sa isipan ko na it will touch a lot of people. Alam naman natin, no, maraming nagmamahal sa former president. So, medyo kumbaga sa kanila, below the belt, no, yung mga joke na yon. Although sabi nga natin, no, jokes naman are jokes, no. Pero sa ibang tao kasi medyo iba yung dating sa kanila, no. It may be considered as insulting, no. So pwedeng para sa atin it's momentary entertainment, but sa ibang tao it's considered as an insult. Pero for me personally, hindi naman tayo na insulto ng ganon, no. We understand na it's a joke, no, pero yun lang, medyo may patama yung joke na yon. But really, no, it would really depend, no, kung paano yung tanggapin ng tao. Pero paano po natin yung ibabangga, Professor, doon sa sinasabi nga na a joke lang ito versus sa meron na nasasagasaan na karapatan, meron na naiinsulto, may nasasaktan na mga kababayan po natin? Yeah, yun talaga yung medyo susunod na natin, no, kasi syempre medyo kung titingnan natin yung kung saan pinanggalingan, no, ni Vice Ganda, 'di ba, galing siya sa mga comedy club, no. And alam natin medyo ganun yung brand of comedy nila, 'di ba? Yung medyo insultuhin nila yung mga audience. So sabi ko naman na for them, no, nasanay sila ng ganun. Pero yun ang medyo problematic doon is that they will really affect, no, other people, no. So medyo nagiging insensitive na sila. They were thinking na kasi, no, na they are just catering to a particular audience. So yun yung pag umattend ka dun sa ganung event, you would expect, no, that there would be some insults, no. So tanggap mo na yun. And kaya nga nanood no, kasi alam mo yung brand of comedy, no, ni na Vice Ganda. Pero yun na nga, lumabas no, from the venue, and it affected a lot of people, no. Kaya nga sabi natin, no, sometimes yung joke kasi medyo insensitive siya, pero yung time kasi, no, na dinideliver niya yung joke, he was catering to a particular group of people. So yun lang, sabi nga natin, lumabas yung joke na yun at nakita ng mga tao na hindi dapat nakakita. So, di ba ho, Prof, ang komedya po, ginagamit naman ho talaga through the course of our history, actually kahit sa kasaysayan po ng ibang bansa, bilang parody po o satire para po umatake o pumuna sa pamahalaan o sa isang grupo ng tao. Sa palagay po ba ninyo, sa panahon natin, hindi na po aplikable yung ganong uri ng komedya? Dapat na hubang mag-ingat yung mga komedyante? Yeah, actually yun yung medyo nakakalungkot sa present generation, no, dahil sa yun na nga, no, yung kanilang they are so sensitive right now, no. Ba konting galaw lang, no, medyo napopost na kaagad sa social media, 'di ba? Parang lahat, like for example ngayon may problema tayo sa education, no, kasi hindi na pwedeng magdisiplina yung mga teachers, 'di ba? Yes. Kasi napaka-sensitive na ngayon ng mga bata. 'Di ba? Mapagsabihan mo lang mental health na kaagad. So yun yung medyo problematic sa ngayon dahil because of social media, 'di ba? Na-exaggerate natin yung mga bagay, no. Totoo kayo, no, tama, no, hindi lang siya basta parody, no. Like for example, if you'd remember, may isang show diyan sa ABS din, no, yung Palibhasa Lalaki. Diba? Opo, noong 90s. It's a satire, no, of the former administration nila Ferdinand Marcos, diba? Imelda. So
Bali yun. It's something na how do we accept no yung mga current situations natin no, na ginagawa na lang nating katatawanan. 'Di ba? Yung situation natin tinatawanan na lang natin, although those are issues, those are problems, those are controversies. Pero sinasabi natin during that time na hindi naman natin masyado siniseryoso 'yon. Ba yun lang ngayon kasi talagang siniseryoso natin lahat no. Yes. Lahat na lang no. Will concern your mental health, 'di ba? Pag nag-joke tayo, tinamaan ka, mental health kaagad. Pag nag-joke tayo no, pinost sa Facebook, kaso na kaagad 'yon. Yun lang no yung nagiging problem natin sa ngayon because people are too sensitive no, na talagang mas aware na sila no doon sa kanilang mga karapatan no, yung supposedly karapatan nila, and then no they are very protective no of their privacy and personality. Opo, Prof, kasi ang sabi nga, 'di ba, nag-joke din naman si Pangulong Duterte dito sa jet ski na 'to. Ang sinasabi nga niya, and I quote, pang gusto niya, sinabi niya na yung mga naniwala sa kanya na sinabi niyang sasakay siya sa jet ski para sa West Philippine Sea, sinabi niya pong stupid. Hindi po ba mas masakit 'yon kasi sinabihan kang stupid ng Pangulo, dating Pangulo, 'di ba? Tingin niyo po? Yeah, actually yung sasabi ko no na masyadong naging sensitive na no. Yung sa sinabi ng Pangulo, di ba, na hindi naman masyado naging big deal 'yon, di ba? Wala namang naglabas ng mga kung ano-ano. Kasi ngayon nakikita natin no, very trending pa rin siya ilang days ago na, pero ngayon nakikita pa rin natin no, talagang bakbakan pa rin sa social media. Yun na nga no, ang ano kasi natin no, yung tingin ko rin, depende rin kasi doon sa audience. No? Like for example, kasi yung mga supporters ni President Digong medyo agitated sila ngayon no, dahil they are on the other side of the criticism na, 'di ba? Yes. Dati kasi sila yung sa pwesto. Ngayon kasi sila yung tinitira, 'di ba? And left and right yung tira no? And everything na ginagawa against them are now considered political. Diba? So medyo sensitive yung mga tao basta politika na So pag sinasabi na yung joke na ginawa na nilang politika. So pinupolitika na lahat ngayon. Kaya medyo mas matindi po yung reaction ng mga tao. Kaya naintindihan natin 'yon no. Kasi nga para sa kanila no, politika na to no. You would also see na may mga nagsasabi na ito preparation na rin to sa 2028 no. Titirahin itong mga Duterte kasi alam nila na kung sino yung malakas na kandidato. And naintindihan natin 'yon kasi for them it's already political. No? Iba na yung laban, no? Hindi na to basta joke, no? May patama na to. Or baka pwede niya pa rin gawin yan, pero siguro po sa mas smaller audience na alam niyo po yan, kagaya po halimbawa ni attorney Edward Chico. Di ba parang nagsa-stand-up comedy siya, talagang totally political jokes yun. Kumbaga alam nung dadalo na yun ang mga joke. Yeah. And yun yung din sinabi ko kanina no. Yung joke kasi ni Vice Ganda naka lang doon sa mga supporters niya. Alam naman natin yung mga supporters niya, 'di ba? Medyo may inclination din, may political inclination. Yun lang no. Ang problema lang, sabi ko nga, lumabas no doon sa venue, 'di ba? May nag-video kasi and then lumabas doon sa venue. Yan, and then yun na no, it became an issue na kasi nga wala na silang control no. Doon during the time naman na nag-perform siya, wala namang nagreklamo, 'di ba? Tumawa at parang nagpalakpakan pa. Kung napanood niyo, nagpalakpakan kasi nga captured audience yun. No? Yan talaga yung yun din yung gustong marinig ng mga nanonood sa kanya. Kasi alam naman din nila yung political stand ni Vice Ganda. Sabi nga, yung problem lang talaga, lumabas doon, no? Doon sa space na yon at nakarating on the other side of the fence. Diba? So kaya, nag-react na ngayon kasi nakarating sa kabila. With that, Professor, tingin nyo ba dapat mag-public apology si Vice Ganda? Yeah, for me, not on the ground ng kanyang political stand. No? Ako on the ground lang na masyado na kasi tayong divided, di ba? Medyo yung past elections natin, yung past political activities natin, sobrang ng divided, no. And sana no yung mga personalities tulad ni Vice Ganda will create more unity than division, di ba? Kasi sobrang na pagkatapos manood kay Vice Ganda, na stress lahat ng mga tao kasi nag-away-away na. Instead na nanood ka ng comedy para mag-distress ka, after mo manood nag-away-away kayo, so lalo kang na-stress. So for me, not for personal no, but for me na sana no, magiging magiging model siya no
ng unity, no, instead of dividing people, no, dahil sa kanyang sa kanyang jokes, hopefully sana, no, unite people, no. So for me, kung kailangan mag-apologize para lang medyo mag-tone down yung init, no, ng situation, it would be better, di ba, for everyone, no, hindi lang para kay Vice Ganda. Tingin niyo po ba ito po may epekto sa karera ni Vice Ganda? Kasi after niya pong banggitin itong joke na to, nabawasan po agad siya ng parang nasa 200,000 na followers. Yeah, actually medyo spur of the moment yan, no. That's the usual cycle natin, no. Lalo na ngayon, no. Ganun na yung nagiging cycle natin, no. Pag na sa controversy, medyo mababawasan. And then ang tanong naman diyan is that ano ba yung gagawin niya, no, just to be able to recover, no. Kung patuloy pa rin, no, kung nagmamatigas pa rin siya, no, and continue to be divisive, yun, it will affect yung kanyang career, no. Pero kung medyo nag-move on siya, no, yun, joke lang naman yun, di ba, etc. And then mag-move on na siya, pwede pang makarecover yun, no. Sabi nga naman natin, no, usually kasi dahil sa social media, spur of the moment yung mga nangyayari, no. After na mangyari yan, no, medyo other things that again will happen, no. May ibang mangyari na magiging viral, minsan nakakalimutan na yon. So for me, sa ngayon, no, kung medyo maglalaylo muna siya, no, I guess, no, palamigin muna yung situation, and then later on, no, magkaroon na naman siya ng other project, pwedeng makarecover pa yon, no. Pero kung talagang patuloy na papaypayan, no, yung init ng mga Pilipino, syempre, no, makaka-apekto na. I think ngayon yata, no, ang tinitira ngayon yung kanyang mga products, yung mga cosmetic endorsement products niya. Yung mga endorsement niya. So yun, no, kung patuloy pa rin, no, na papaypayan nila yung init, most probably it will affect him, no. Pero for me personally, kung maglalaylo muna siya, and then other naman, no, move on lang, may lalabas naman na bagong issue, na mawawala na naman yon, I think makaka-recover naman. Ilang beses naman kasi din dumaan, no, sa ganung controversy itong si Vice Ganda, and nakikita natin nakaka-recover naman. Opo. And with that, Professor Thank you, Beleno, Professor. maraming ang husay niyo pong magpaliwanag, sir. Pwede ba kaming mag-enroll ni Angel? Oo nga, para mas marami pa tayong matutunan. Pero online lang ha, ang layo eh. Yeah, actually, no, kasi yun naman talaga yung yun yung isang ng guro duty, 'di ba? Na explain sa mga estudyante natin yung mga complicated things, no, make them simple for the people to understand. So yun naman talaga yung objective natin. Yun. Maraming salamat, Professor. Thank you po, Huwag po sir. kayong magsasawa. Okay. God bless. Maraming salamat. More power. God bless and stay safe. Professor Ramon Beleno III, siya po isang